Bilang isang feeling expert na behavioral economist na mahilig mag-overanalyze sa magulong galaw ng merkado, gasgas na sa pandinig ko ang tanong mula sa mga syok na mamimili. Bakit parang ginto pa rin ang presyo ng bigas sa Pilipinas kahit todo flex ang gobyerno na record-breaking daw ang ating ani? Sa unang tingin, tila ito ay isang malaking joke o kabalintunaan na sumasala sa sentido common. Kung susundin natin ang basic na batas ng supply at demand, ang pag-apaw ng supply mula sa masaganang ani ay dapat na automatikong magpabagsak sa presyo sa palengke. Ngunit ang realidad sa bansang ito ay hindi kasing simple ng mga script sa balita at mas malalim pa ang hugot ng problema. Ang presyo ng bigas ay hindi lang basta nakadepende sa dami ng palay na pinagpaguran ng ating mga magsasaka sa mga probinsya. Nakatali ito sa isang dambuhala at nakakahilong web ng mga istrukturang pang-ekonomiya at pandaigdigang puwersa na hindi naman talaga gets ng karaniwang mamimili. Kapag rumarampa tayo sa palengke, ang presyong nakikita natin sa mga sako ng bigas ay resulta ng napakaraming nakatagong milagro at variable. Ang produksyon sa loob ng bansa, gaano man ito kaganda o masagana sa paningin ng mga opisyal sa isang partikular na panahon, ay isa lamang maliit na piraso sa napakalaking puzzle ng pambansang seguridad sa pagkain at ang magulong world trade. Para maliwanagan ang mga utak natin, kailangan nating wasakin ang lumang ilusyon na ang ating lokal na merkado ay isang saradong sistema. Hindi isang isolated na isla ang Pilipinas pagdating sa ekonomiya ng agrikultura. Sa katunayan, ang ating bansa ay isa sa mga bida o pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo. Ang matinding pagkapit natin sa inaangkat na bigas ay lumilikha ng isang senaryo kung saan ang ating lokal na presyo ay nagiging alipin na lamang ng pandaigdigang merkado. Ang konseptong ito ay tinatawag na price anchoring kung saan ang presyo sa labas ang siyang tunay na boss na nagdidikta ng galaw sa loob ng ating bansa. Dahil sa ating pagiging import-dependent, ang presyo ng bigas sa Pilipinas ay nakakadena sa presyuhan sa world market. Kapag nag-inarte ang presyo ng bigas sa buong mundo dahil sa kung ano-anong dahilan gaya ng pagbabawal ng export mula sa mga bansang gaya ng India o kaya naman ay ang pabago-bagong mood ng klima na sumisira sa mga pananim sa Thailand at Vietnam, ang epekto nito ay direktang ramdam natin. Kahit pa magkaroon tayo ng pinakamasaganang ani sa kasaysayan, ang presyo sa loob ng bansa ay patuloy na makakaranas ng matinding pressure na tumaas dahil sa tinatawag na price transmission mechanism. Sa madaling salita, ang ating lokal na merkado ay hindi kailanman naging malaya o independent. Palagi itong nakasabit sa mga panlabas na puwersa. Ang mga external shocks na ito ang pumapatay sa anumang benepisyo na dapat sana ay nararamdam natin mula sa magandang lokal na ani. Bilang isang ekonomista, nakikita ko na ang pag-aangkat ay hindi lang basta pantapal sa kulang na supply. Nag-aangkat din ito ng inflasyon mula sa ibang bansa papasok sa sarili nating ekonomiya. Ang presyong binabayaran ng ordinaryong Pilipino ay hindi na sumasalamin sa dugot pawis ng ating magsasaka, kundi sa gulo at drama ng pandaigdigang kalakalan. Ang pangalawang dahilan kung bakit parang ayaw bumaba ng presyo ay ang napakataas na gastos sa produksyon dito sa loob ng bansa. Ang ating mga magsasaka ay patuloy na nakikipagbakbakan sa matinding pagtaas ng presyo ng mga basic na pangangailangan sa bukid. Sa nakalipas na ilang taon, ang presyo ng abono, krudo para sa mga makinarya at ang bayad sa mga manggagawa ay umakyat sa mga antas na nakakalula at hindi pa nakikita noon. Ang mga gastusing ito ay nagiging isang mabigat na pasanin na direktang humahagupit sa pinal na presyo ng bawat butil ng bigas na inihahain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Ang bonggang problema sa ating mga agricultural inputs, lalo na sa mga pataba at pestisidyo, ay ang nakaka-proud na katotohanang pati ang mga iyan ay kailangan pa nating import mula sa ibang bansa. Kapag nag-inarte at tumaas ang presyo ng petrolyo sa world market, asahan mong sasabay sa paglipad ang presyo ng paggawa at pag-angkat ng mga mahiwagang fertilizers na ito. Ibig sabihin lang, wala pa mang naitatanim na binhi sa lupa, baon na agad sa napakataas na puhunan ang ating mga kawawang magsasaka.
Ang ganitong senaryo ay automatikong nagtatakda ng mataas na floor price dahil syempre hindi pwedeng ibenta ang palay sa presyong pang-charity kung ayaw nating tuluyang malugi ang mga magsasaka. Dahil sa mga patong-patong na bayaring ito, ang presyo ng paggawa ng bawat kilo ng bigas sa Pilipinas ay nagmumukhang luxury item kumpara sa mga bansang taga-supply sa atin tulad ng Vietnam o Thailand. Sila kasi itong may malalawak na lupain, murang irigasyon at gobyernong talagang may pakialam at suporta sa kanilang mga magsasaka. Kaya naman, kahit ipangalandakan pa nating maganda ang ating ani, huwag kang umasang babagsak ang presyo ng ating lokal na bigas sa presyong pangarap mo. Kapag pinilit nating pababain ang presyo sa palengke nang hindi binabawasan ang gastos sa pagtatanim, asahan mong magre-resign na lang ang mga magsasaka at iiwanan ng industriyang tila wala namang kinabukasan para sa kanila. Ang ikatlong bonggang hadlang sa pangarap nating murang bigas ay ang ating supply chain na sadyang idinisenyo para maging hindi epektibo. Pagkatapos anihin ang palay, huwag mong isiping didiretso iyan sa plato mo. Kailangan muna nitong dumaan sa isang malateleseryeng haba at komplikadong proseso sa kamay ng mga middlemen o mga paborito nating tagapamagitan. Mula sa magsasaka, dadaan muna ito sa mga ahente, sa mga big-time na biyahero, sa mga rice millers, bago ipasa sa mga wholesalers hanggang sa makarating sa mga retailers sa palengke na parang relay race. Sa bawat stopover na ito, siyempre may dagdag singil at inaasahang tubo para sa bawat negosyanteng nakikisawsaw sa proseso. Ang bawat patong o markup sa kahabaan ng supply chain na ito ang dahilan kung bakit nagmumukhang lobo ang pinal na presyo ng bigas. Sa aming pagsusuri sa takbo ng merkado, kitang-kita naman na ang sistema ay sadyang pabor sa mga taong nasa gitna lang at hindi naman nagbubungkal ng lupa. Ang mga magsasakang nagpakapagod ay barya-barya lang ang nakukuha, habang ang mga mamimili sa kabilang dulo ay parang ninanakawan sa sobrang mahal ng bayad. Dahil wala namang matinong drying at storage facilities ang mga magsasaka, napipilitan silang ibenta ang kanilang ani sa presyong giveaway sa mga middlemen na sila namang hari sa pagdidikta ng presyo sa merkado. Hindi rin natin pwedeng dedmahin ang katotohanang ang Pilipinas ay isang arkipelago na tila ba ngayon lang nating nalaman. Ang ating heograpiya ay nagbibigay ng napakalaking sakit ng ulo sa logistics at distribusyon ng ating pagkain. Ang paglipat ng mga sako ng bigas mula sa malalaking sakahan sa Luzon patungong Visayas at Mindanao ay nangangailangan ng transportasyong pandagat at panlupa na ang presyo ay pang-international travel. Ang bulok na infrastruktura ng ating mga pantalan, ang mga kalsadang parang moonwalk mula bukid hanggang palengke, at ang gintong singil sa pagbabarko ay nagpapataas ng husto sa logistics cost kumpara sa mga bansang hindi hiwa-hiwalay ang lupa. Ang mga gastos sa transportasyon na ito ay hindi maiiwasan at gaya ng dati ay ipapasa ng buong buo sa ating mga kawawang mamimili. Kaya naman kahit magmura pa ang farm gate price o ang presyo ng palay sa bukid dahil sa swerte sa ani, ang gastos para madala ito sa mga urban centers tulad ng Metro Manila ay nananatiling nasa langit. Ang nagsama-samang epekto ng mga markup ng mga middlemen at ang mahal na logistics ay bumubuo ng isang matibay na pader na humaharang sa anumang pag-asang bumaba ang retail price. Ito ang dahilan kung bakit ang presyo sa palengke ay tila manhid at walang pakialam kahit pabalita nating umaapaw ang ani sa mga lalawigan. Tignan nyo naman ang papel ng mga patakaran ng gobyerno, lalo na itong sikat na Rice Tarification Law o RTL. Ang batas na ito ang nag-imbita sa unli import ng bigas mula sa ibang bansa basta't magbayad lang ng taripa. Ang pangarap nila ay bumahan ng supply para bumaba ang presyo para sa ating mga consumer. Pero sa mata ng macroeconomics, ang pagbubukas na ito ay nagresulta lang sa isang malalang structural shift. Ginawa lang nitong mas marupok ang ating lokal na presyo dahil nakadepende na tayo sa mood swings ng world trade imbes na palakasin ng sarili nating mga magsasaka. Dahil sa RTL, ang ating merkado ay mas madaling tamaan ng tinatawag na external volatility. Kapag mura ang bigas sa ibang bansa, jackpot ang mga importer. Pero kapag nagmahal na sa world market, wala tayong panangga at diretso ang tama sa bulsa ng mga mamimili. At yung mga taripang nakokolekta na dapat sana ay ayuda at pambili ng makina
para sa mga magsasaka ay laging late o kaya naman ay kulang na kulang para mapababa ang kanilang gastos sa pagtatanim. Ang galing talaga ng timing ng mga pulisiya natin. Laging hindi tugma kaya lalong nagkakagulo sa pagbabalanse ng merkado. Minsan, nagpapakitang gilas ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga price caps para kunwari ay protektado ang mga mamimili. Pero bilang isang behavioral economist, alam ko na ang mga ganitong pakulo ay madalas na nagdadala lang ng mas malaking sakit ng ulo. Kapag pinilit mong ibaba ang presyo nang hindi naman inaayos ang mahal na gasto sa supply chain, asahan mong itatago lang ng mga negosyante ang kanilang mga paninda. Ayaw nilang malugi, kaya mas pipiliin nilang wag na lang magbenta. Ito ay gumagawa lang ng artipisyal na kakulangan na sa uli ay mas lalo pang magpapamahal sa presyo kapag tinanggal na ang price control. Ang merkado ay laging naghahanap ng sarili nitong balanse. Dito na pumapasok ang bida sa ating pagsusuri, ang psikolohiya at ang tinatawag nating market expectations. Ang ekonomiya ay hindi lang puro numero. Pinapatakbo ito ng mga taong may emosyon, takot at kung ano-anong pangarap. Kapag ang mga taong negosyante man, magsasaka o simpleng mamimili ay nakaramdam na baka magmahal ang bigas dahil sa balita ng tagtuyot o gulo sa ibang bansa, asahan mong magbabago ang kanilang ugali. Ang takot na mawalan ng isasaing ay nagiging isang malakas na puwersa na bumabalasa sa dynamics ng merkado. Sa ilalim ng teorya ng rational expectations, ang mga negosyante at magsasaka ay nagdedesisyon ngayon base sa kung anong chika ang inaasahan nilang mangyayari bukas. Kung naniniwala ang mga malalaking trader na sisipa ang presyo ng bigas sa susunod na buwan, mas pipiliin nilang i-hoard o itago ang kanilang mga stock ngayon. Bakit nga naman nila ibebenta ng mura ngayon kung pwede silang kumita ng mas malaki bukas? Ang rasyonal na desisyong ito para sa bulsa nila ay nagdudulot ng malalang pinsala sa ekonomiya dahil biglang naglalaho ang supply ng bigas sa mga palengke. Ang pagtatago ng supply o hoarding ay gumagawa lang ng tinatawag na artipisyal na kakulangan. Kahit pa totoo ang balitang siksik ang ani at puno ang mga bodega, kung ang mga bodegang ito ay nakapadlock at ayaw ilabas ang bigas, ang epekto sa presyo ay parang dumaan din ng matinding tagtuyot. Ang mga mamimili ay makakakita lang ng kakaunting bigas sa mga tindahan, kaya mag-uunahan at mag-aagawan sila. Ang limitadong supply na nakikita sa labas ang nagpapataas sa presyo na siyang nagpapatunay sa hinala ng mga tao na may krisis nga kahit ang totoo ay sadyang itinago lang ang supply para sa sariling ganansya. Ang ganitong utak ay hindi lang pang negosyante, damay pati ang mga wais na mamimili. Kapag nakita ng mga dakilang ina ng tahanan na parang naglalaho na ang bigas sa palengke o walang preno ang pagtaas ng presyo araw-araw, automatic na ang panic buying mode. Sa halip na bumili ng 3 kilo lang para sa isang linggo, bibili agad ng kalahating sako para sure win. Ang biglaang dagsa ng demand na ito dahil sa takot ay lalong nagpapasikip sa merkado. Ang supply na dapat sana ay pang isang buwan ay naglalaho sa loob lang ng ilang araw na siyempre lalong nagpapamahal sa presyo. Ang nakakabilib na kombo ng hoarding ng mga negosyante at panic buying ng mga tao ay gumagawa ng sariling multo ng implasyon sa merkado ng pagkain. Dahil inasahan nilang tataas ang presyo at nag-inarte sila base rito, ang sarili nilang mga galaw ang mismong dahilan kung bakit nagkatotoo ang kinatatakutan nila. Klasikong halimbawa ito kung paano tinalo ng mga behavioral factors ang realidad kahit pa sabihing umaapaw ang ani. Ang psikolohiya ng palengke ay sadyang mas makapangyarihan kaysa sa totoong dami ng bigas na nakatambak. Isang malaking factor pa na hindi pwedeng dedmahin ay ang banta ng climate change na parang laging nakaabang. Ang Pilipinas ay sadyang suki ng mga malalakas na bagyo. Kahit pa sabihing blessed ang ani sa kasalukuyang season, laging may nakaamba na sakuna sa kanto. Ang mga negosyante at mga kumpanyang nag-iimbak ng bigas ay laging may risk premium sa kanilang pagpepresyo. Ibig sabihin, dinadagdagan na nila ang presyo ngayon bilang insurance para sa posibilidad na ang susunod na ani ay lalamunin lang ng bagyo o tutuyuin ng matinding El Nino. Ang walang katapusang kawalang katiyakan sa ating klima ay nagdadala ng matinding pag-aalinlangan sa merkado.
Walang sino man ang makakasiguro kung aabot ba ang bigas hanggang dulo ng taon. Ang uncertainty na ito ang dahilan kung bakit ayaw mag-adjust ng presyo ng mga distributor at retailer kahit may balita pang maganda ang ani. Para sa kanila, ang magandang ani ay pansamantala lang, pero ang panganib ng sakuna ay permanente. Ang pagpako sa mataas na presyo ay ang kanilang paraan para protektahan ang kanilang mga negosyo mula sa mga hindi inaasahang sakuna na pwedeng sumira sa industriya anumang oras. Para mas lalong maunawaan ang drama, kailangan din nating suriin ang gawi ng mga mamimili. Ang bigas sa Pilipinas ay hindi lang basta ulam partner. Ito ay isang pangunahing pangangailangan, isang staple food na nakabaon na sa ating kultura. Sa lengguwahe ng economics, ang demand para sa bigas ay highly inelastic. Ibig sabihin, kahit maging presyong ginto yan, napakaliit lang ng bawas sa kinakain ng mga tao. Hindi mo basta-basta mapipilit ang pamilyang Pinoy na mag-bread diet o magkamote dahil lang nagmahal ang bigas. Kakain at kakain pa rin tayo ng kanin. Dahil sa inelasticity na ito, kapag tumaas ang presyo ng bigas, napipilitan ang mga pamilya na bawasan ang budget para sa ibang bagay tulad ng ulam, edukasyon o kalusugan, mairaos lang ang sapat na bigas para sa araw-araw. Ang patuloy na pagbili ng mga tao kahit mataas ang presyo ay nagbibigay ng signal sa mga nagbebenta na hindi nila kailangang magbaba ng presyo para makabenta. Alam ng merkado na wala namang choice ang mga mamimili kundi lunukin ang mataas na presyo. Kaya nananatili itong matigas at ayaw bumaba kahit pa dumami ang supply mula sa mga magsasaka sa probinsya. Isa pang nakakaaliw na aspeto ay kung paano nilalamon ng inflasyon ang purchasing power nating mga Pinoy na akala mo'y may patago. Kahit dagdagan pa kunwari ang sahod natin bilang inflation adjustment, hindi naman nababawasan ang gana nating kumain ng kanin, di ba? Sa totoo lang, ang gintong presyo ng bigas ay naging new normal na, parang toxic na relasyon na ayaw nating bitawan. Ang ganitong sistema ang nagbibigay ng lakas ng loob sa merkado na panatilihing pangmayaman ang presyuhan. Ang tibay ng demand na ito, na hinaluan pa ng palpak na supply at logistika, ay isang perfect storm na humaharang sa pangarap nating makakita ng anumang makabulang pagbaba ng presyo sa palengke. Kaya naman, yung kwento na ang merkado ng bigas ay sumusunod lang sa simpleng supply at demand ay isang malaking joke at alamat. Puno ang merkado ng mga imperpeksyon, tago-tagong impormasyon at garapalang lokohan. Ang mga dambuhalang korporasyon at kartel ang may hawak ng script sa datos ng ani at supply, habang ang mga magsasaka at tayo ay taganood lang. Ang unfair na laro ng impormasyon ay ginagamit para kontrolin ang daloy ng kalakalan at panatilihin ang presyo sa antas na pabor sa mga bossing, habang ang nakararami ang sumasalo ng lahat ng bigat nito. Kapag pinag-isa mo lahat ng ito, malinaw na makikita ang isang structural trap na parang budol na walang kawala. Nakakulong ang presyo ng bigas sa isang sitwasyon kung saan kahit gaano pa kaganda ang ani, hindi pa rin ito sapat para gibain ang mga pader ng mataas na presyo. Ang pag-asa sa importasyon, mahal na gastos ng mga magsasaka, mga middlemen na parang linta, mahal na biyahe sa ating arkipelago, mga palpak na batas, at ang sikolohiya ng hoarding, lahat sila ay nagkakaisa para panatilihing ginto ang presyo ng ating pangunahing pagkain. Ang masaganang ani ay parang illusion of hope lang na agad naglalaho kapag humarap na sa malupit na katotohanan ng ating ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga ulat ng gobyerno tungkol sa record-breaking na ani ay hindi naman ramdam ng mga bulsa nating butas, na hanggat hindi inaayos ang mga malalalim na sakit na ito, ang bawat butil ng palay ay dadaan sa sistemang sadyang ginawa para magpataas ng presyo at kumuha ng tubo sa bawat kanto, imbes na maghatid ng abot-kayang pagkain para sa bayan. Bilang isang behavioral economist na nakakaunawa sa galawan, ang payo ko ay hindi lang basta dagdagan ang produksyon. Kailangan natin ng matinding reforma sa buong sistema ng agrikultura at bentahan, hindi yung papogi lang. Dapat bawasan ang mga middlemen na mahilig makiepal sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kooperatiba para sila na mismo ang magproseso at magbenta ng sarili nilang pagod
Kailangang pababain ang gastos sa transportasyon at logistika gamit ang matitinong infrastruktura na magdudugtong sa mga bukid at sa mga pangunahing pamilihan sa syudad. Pangalawa, kailangang protektahan ang ating mga magsasaka laban sa pabago-bagong presyo ng mga gamit sa bukid na parang mood swings ng ex-mo. Ang pagbibigay ng totoong subsidyo para sa pataba at makinarya ay hindi lang limos, kundi investment para sa seguridad ng pagkain ng buong bansa. Kung mapapababa natin ang kanilang puhunan, baka sakaling bumaba rin ang presyo ng palay nang hindi pinapatay sa hirap ang mga nagtatanim nito. Ang tunay na pagunlad ay mangyayari lang kung ang mga taong nagpapakain sa atin ay hindi baon sa utang at hindi namumuhay sa hirap sa kabila ng kanilang sipag. Ikatlo, kailangang magpanggap ang pamahalaan na may transparency at bantayan ng maigi ang data ng supply ng bigas. Kung milagrong malaman ng lahat kung gaano karami ang eksaktong imbak na bigas sa bansa at kung nasaan ang mga ito, baka sakaling mabawasan ang lokohan sa impormasyon. Ang tamang impormasyon daw ang papatay sa mga espekulasyon, hoarding at panic buying kung maniniwala tayo. Kung may tiwala ang mga tao na sapat ang supply at hindi ito itinatago ng mga kartel, baka mawala ang ilusyon ng kakulangan na paboritong dahilan para itulak ang mga presyo pataas. Pang-apat, kailangan nating titigan uli ang ating mga patakaran sa kalakalan, lalo na ang ating pagiging obsessed sa importasyon. Ang mga taripang nakokolekta mula sa mga inaangkat na bigas ay dapat mabilis at epektibong maipamahagi sa mga magsasaka. Sana lang ay hindi mapunta sa ibang bulsa. Hindi dapat pagong ang tulong dahil ang bawat araw na delay ay dagdag na pasanin sa mga magsasakang pilit nakikipagkarera sa mga mas murang bigas mula sa ating mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya. Panghuli, kailangan nating mag-invest sa climate resilience para kunwari ay handa tayo. Ang pagtatayo ng mga pasilidad at imbakan na hindi basta-basta tinatangay ng bagyo, pati na rin ang pagpapaunlad ng mga binhing immortal sa baha at tagtuyot ay magbabawas sa risk premium na paboritong i-add-on ng mga negosyante sa presyo ng bigas. Ang paghahanda sa mga sakuna ay hindi lang isyung pangkalikasan, kundi isang genius na estratehiyang pang-ekonomiya para mapanatili ang katatagan ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Ang pagtaas ng presyo ng bigas sa kabila ng magandang ani ay hindi isang sumpa o hiwaga. Ang presyong binabayaran natin ay sumasalamin hindi lamang sa halaga ng palay, kundi sa halaga ng ating mga palpak na infrastruktura, mga butas sa ating pulisiya at ang mga perfect na kapintasan sa ating supply chain. Bawat pisong idinadagdag sa presyo ng bigas ay kwento ng isang magsasakang laging nalulugi, isang biyaherong nagbayad ng mahal sa transportasyon, at isang negosyanteng nagtago ng supply dahil sa takot o sadyang kasakiman sa gitna ng gulo sa pamilihan. Bilang isang lipunan, kailangan din nating i-update ang ating pag-uugali. Ang pamahalaan, mga pribadong sektor, at tayong mga mamimili ay dapat magtulungan para lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang tiwala sa sistema ay mas mangingibabaw kaysa sa takot at pag-aalinlangan, isang malaking hamon, siyempre. Kapag naitatag natin ang tiwalang ito, ang mga artipisyal na kakulangan at ang mga inflation expectations na gawa-gawa lang ay unti-unting mawawala na magbibigay daan sa mas makatarungang pagpepresyo sa lahat ng antas ng ating merkado. Sa pagtatapos ng ating malalimang pagsusuri, malinaw na ang isang magandang ani ay simula pa lamang ng kalbaryo, hindi ang katapusan nito. Ang tagumpay sa bukid ay dapat na isalin sa tagumpay sa pamilihan at magagawa lamang ito kung aayusin natin ang mga sirang tulay na nagdudugtong sa magsasaka at mamimili. Ang bawat pulisiya at aksyon ay may ripple effect na umaabot hanggang sa pinakamaliliit na aspeto ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino na umaasa sa bigas araw-araw. Huwag na tayong magkunwaring nagugulat na ang presyo ng bigas ay naging pambansang cycle na naman ng turuan tuwing may krisis. Ang merkado ay kasangkapan lang dapat, hindi isang Panginoon na kailangang luhuran ng mga nagugutom. Ang tunay na resibo ng isang matagumpay na agrikultura ay kung nakakakain ba ang mga tao sa presyong hindi kailanman ibenta ang bato para lang sa 1 kilong bigas.
Kitang-kita naman sa pagsusuring ito na ang pag-intindi sa ekonomiya ay hindi lang tungkol sa pagtitig sa mga numerong pilit na pinapaganda, tungkol ito sa lipunan, sa kalikasan, at sa kung gaano tayo kadaling mauto. Bawat desisyon natin, mula sa pagtitiis sa bigas na puro bato hanggang sa pagboto sa mga lider na puro pangako, ang bumubuo sa malungkot nating realidad. Kung gusto nating makita ang pagbaba ng presyo ng bigas habang hindi naghihingalo ang mga magsasaka, kailangan natin ng matinding paradigm shift, isang total overhaul sa kung paano natin tinitingnan ang butil na bumubuhay sa ating lahat dito sa Pilipinas. Sana naman ay naliwanagan na ang inyong mga isipan kung bakit presyong ginto pa rin ang bigas kahit ang sabi nila ay masagana raw ang ani. Ang pagiging bulat sa mga bulok na estrukturang ito ang unang step para hindi tayo mukhang tangang umaasa sa matinong sistema mula sa mga kinauukulan. Bilang mga mamamayan at mamimili ang ating kaalaman ang tanging panangga para hindi tayo basta-basta nabubudol ng mga simpleng paliwanag sa mga komplikadong issue ng ating ekonomiya. Salamat sa pagsama sa akin sa paghimay sa ating palengke at lipunang puno ng drama. Ituloy nyo lang ang pagbabantay sa mga galaw ng ating ekonomiya, parang pag-stock nyo lang sa ex nyo dahil sa huli. Bawat datos, bawat teorya at bawat polisiyang pinapasa ay diretsyo ang tama sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Ako ang inyong behavioral economist, nagpapaalala na ang tunay na asenso ay isang malaking drawing hanggat hindi patas ang sistema, mula sa magsasakang pinabayaan sa bukid hanggang sa pamilyang nagtitiis sa mahal na kanin. Hanggang sa muli nating pag-dissect sa mga isyung pang-ekonomiya na humuhubog sa ating bansa. Magandang araw at panatilihin ang pagiging mapanuri sa lahat ng oras.